Hello po, good morning. At nandito po kami na ngayon. Pangalawang araw ni Maylin ngayon sa school. At yung unang araw po ng video nila nandun po sa kay Tito Ernst TV. Natapos lang po namin mag-breakfast at si Ninita naman po ay nandito rin sa building na ito. Sa ibang picture po siya, no? Masipag silang mag-aral. Ito yung kagandahan na kasama ko sila dito para nakikita ko rin yung paggawa nila ng assignment. Yan. Sakto, bekan ko pa po kaya nakasis ko sila. Dito lang din naman ako sa building na to pa balik-balik. Kaya nakikita ko sila. Oh, ayan po yung dalawa. Gumagawa po sila ng assignment dito sa room ko. So, pag napasok po silang dalawa, sila ay kasabay ko na. At 11 o'clock, kakain sila ng lunch nila. Pag kakain nila ng lunch, ayan, papasok na sila sa high school. Ayan, andito po sila sa akin. Kasi nga, sabi ko, pag umaga, at least nakikita ko sila na yan, nagawa sila ng assignment. May report na daw po agad sila. Ayan. Kamusta, Russell? Nakakasunod ba? Ha? Kamusta? Kamusta? Maylin, oh, terno pa sila ng damit. Kasi may baon lang sila pong uniform. At mamaya naman sila ay papasok na. May PE pa kayo ngayon, Russell? Kamusta? Kamusta yung ano yan? Marami na daw agad assignment. Wow, ayan. Magre-report ba kayo ngayon, Maylin? Anong subject? AP, Araling Panlipunan. Ayan, patingin nga. Ang ganda naman ng ng sulat ni Russell. Patingin nga, Russell. Oh, ayan po ang sulat ni Russell, maganda. Patingin nga si Maylin. Okay lang yun. Okay lang yun. Ganyan ka naman talagang magsulat. O bakit kulay red? Ha? Dito ko na ilagay yung kulay. Ah, parang title lang. Eh, ba't hindi para nasulat? Oh. Hindi po ganyan po talaga. Ayan. Nagawa sila ng AP. Kanina, ano pa yung nagawa niyong assignment? Math? O, patingin ng math. Patingin nga. Natapos ba yung math? Patingin. O, yan. Wow. Assignment? Pareho ba kayo ng sagot? Tingnan ko nga kung pareho. O, bakit parang magkaiba? Patingin, Maylin. Parang magkaiba. O. Magkaiba po. Tama kaya ang sagot nito? Bakit dito magkaiba kayo? Patingin. O, i-teach ko ha. O, number 1, pareho. Number 2, magkaiba. Number 3, 2, 6, 0, 5, 8, 61. 1, 4, 50, 6, 70. Pareho kayo ng sagot. O, how about ito? O, pareho ninyong i-check yung number. Pareho nyo i-check yung number number 2. Kasi si Maylin, 1,428,500. Ikaw naman, 115. O, i-check nyo pareho. Ba't hindi kayo magkapareho? O, hindi kayo magkapareho ng sagot. Double check, double check. O, double check nyo muna yung math. Hindi, chine-check lang po natin. Kasi dapat magkapareho sila ng sagot eh. Ayan. So, wala naman pong problema sa dalawang ito. Masipag namang mag-aral. So, pag may question sila, ayan, nagtatanong naman po sila sa akin. At ano pa assignment nyo? Science? Ha? Okay, sige. O, tuturuan ko kayo kung hindi nyo alam. Science daw ang kanilang susunod. Ayan. Basta pagbutihin nyo lang palagi ang pag-aaral, ha? Ayan. Very good naman sila. At sila nagpa-participate sa klase. At least po, pagkasama ko na sila dito sa umaga, yung mga dapat nilang gawin bago pumasok, nakita ko na.
At nache-check na din po natin yung mga gawa nila, kung may question sila nga, madali na nilang naiitanong na sa akin, ano? At kung may mga kailangan. At dahil nga hindi ko din sila pinapahawak ng cellphone nila, yun yung at least po nakatutok ako sa kanila, nakikita ko talaga kung ano yung ginagawa nila. Yung cellphone ko ang pinagagamit nila kapag halimbawa kailangan nila sa Google ng assignments. At ako'y tuwang-tuwa nga din po, at si Russell at si Mylene, ganito po sila kaporsiki sa kanilang pag-aaral. At nakita ko po na hindi po sila nakakapanghinayang na pag-aralin. At hanggang kaya ko nga po, no, sabi ko sa kanila, narito lang ako sa kanila para sa kanilang pangarap. Sayang po talaga kung hindi talaga sila makakapag-aral at mananatili po sila talaga doon sa lugar nila. At yan po, at lalo po si Russell, ano, yung bang gustong-gusto niya talaga ang pag-aaral. Ganun po siya kapursigido din. Yan. O ano? Ano yung correction? Ano dapat? Na double check? Tama pala si Mylene. O, si Russell, ano lang yun? Nagkamali ng konti lang. Ano nakalagay? Tama na? 1,428,005. Kanina 15. Okay na? Okay na. Okay na. So, tali na silang dalawa. Yun ang titingnan ko doon para mabilis akong mag-check. Siyempre, pag pareho kayo, isa lang naman yung assignment nyo. Dapat pareho yan. Ayan, nakakatuwa po sila. Nagtutulong po sila sa assignment. Okay, sunod naman ninyo is science, na? So, ito i-report ninyo. Pwede nyo yan dagdagan pa, ha? I-report, huwag nahihiya, O ano sasabihin ninyo pag nag-report doon? Habang vacant ko pa po, ayan, nagawa po sila ng assignment. Dito lang naman din yung klase ko, magkakasunod na room sa building na to, kaya na-assist ko po sila. Ayan. Ang ganda naman ng... Na-amaze naman ako sa sulat ni Russell. Oh, Russell, Mylene, gayahin mo si Russell. Ang gandang magsulat. Pang-doktor sa akin. Pan-doktor, hindi magdo-doktor ka. Patingin. Ang ganda. O, yan. Ayan, keep up ha, no? Keep up your work. O, kay Russell, o. Na-amaze ako sa sulat ni Russell. Maganda pa nga magsulat sa akin si Russell, o. Nice. A few moments later. Ayan, at kasama po namin si Nita at nakakatuwa po sila habang kami ay paalis na, nagre-recite po sila dito sa sasakyan ng kanilang ginawang assignment. Papasok na po kami, hatid na po kami ni Nanay. Motion is a change. Oo nga, matatapos sa motion. Motion is a change in position. Position, respect. Ulit. Motion is a change in position of an object. Hindi tayo makakadaan dyan, hindi na kayo dumaan. In a given interval time. A force is what is a force? A force is a push or pull upon an object. Okay. Hindi ko yung maibaba dito. Nanay, si ano? Bye-bye po, papasok na po kami. Okay, ingat kayo ha, ingat. Apo. Ingat ha, ibababa ko lang kayo.